Tinuturing ko yung sarili ko na pamilya dito sa iglesia. At welcome po sa lahat. Ngayong umaga ay natutuwa ako na pagmasdan ang bawat ngiti, ang bawat mukha. Napakabuti sa Panginoon sa ating buhay. At mari pong marap tayo sa ating katabi. Ngitian po namin. Tayo po yung pamilya dito, magkakapatid. At sabihin niyo po na hindi ka pa rin nagbabago, saksakan ka pa rin ng ganda ng umaga. Sige po, sabihin niyo. Yung naniniwala. Saksak ka lang. Okay, purihin ang Panginoon. Saksak wala. Ang binigay pong paksa sa ng pastor ay patungkol doon sa rich fool. Yan ang tawag sa parables na ito na ikinuwento ng Panginoon. Dahil merong, ang simula po kasi yan, sa verse 13 ng aklat ng Lucas, ay merong lumapit sa Panginoon sa chapter 12 na isang lalaking mayaman. At nang lumapit siya sa Panginoon, ang sabi niya, Panginoon, kausapin mo yung kapatid ko para yung kayamanan ng pamilya ay hatiin niya sa aming dalawa. Yan ang sabihin. So, sa Bible, pinawag itong lalaking bida dun sa kwento na rich. So, I would presume na yung lalaking lumapit sa Panginoon ay maganda ang buhay. Pero hinihingi niya sa Panginoon na yung kayamanan na naiwan ng kanilang mga magulang para sa pamilya ay hatiin pa para sa kanila ng kanyang kapatid. Yun ang background eh. Kaya ikinuwento ng Panginoon yung parable na ito about a certain rich man. Yan ang sabi niya. No? Binasa natin kanina. No? Sabi ng lalaking mayaman, the ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. Pinagpala yung kanyang bukirin. Maraming ani para sa taon ito. Minsan dumadanas tayo yung mga tao na ganyan. No? Di naman lahat ng panahon tayo salat, dukha, at marami kang nangangailangan. Yung mga panahon na ang Panginoon pinagpala na tayo na sapat para sa mga susunod, ang problema doon, hindi tayo naging mabuting katiwala. Naging waldas. Hindi tayo naging good stewards. Kaya, yan magbinasa na natin yung talata, hindi ko na ulitin yun, no? Ang isang parable po, o yung talinghanga, ay isang simpleng istorya na nagpapakita ng isang moral lesson or spiritual lesson. Kaya, noong panahon ng Panginoon, isa ito sa mga paborito niyang paraan kung paano ituturo niya sa kanyang mga alagad o sa karamihan ng mga tao ang leksyon na gusto niyang iparating sa pamamagitan ng isang istorya. You see, the Lord is a good storyteller. No, mahusay siya, magaling. Ito yung isa sa mga ginagamit niya. At dito sa parable na ito, the Lord is teaching us about the importance of our future eternal state, no? Than this present condition that we have. And pag-aaralan natin ngayong umaga po kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan sa apat na appointments na meron ng isang Kristiyano. Kasi tayo mga Pilipino, nung araw bago mauso yung mga cellphone, no? Ang usong-uso nung araw yung mga yearly planner. Lumalabas na yan, mga bandang November pa lang or October, para makita natin kung ano yung mga petsa sa susunod na taon para mailagay natin doon yung mga plano natin. Hindi ko alam kung mayroong pumili dito ng yearly planner na wala namang inilagay na plano. No, ang intention kasi noon ay para makita natin nasaan tayo on a certain date, on a certain time. Ewan ko kung meron tayong ganong plano sa buhay natin. Gaano kalayo natin nakikita ang ating mga sarili mula ngayon. Ako nakikita ko yung sarili ko, 1 month from now, nasan ako, anong ginagawa ko, nung oras na yon, sino kausap ko. Yun ang plano. Dahil meron tayong mga ginagawang appointments. Ngayon kasi ilalagay mo lang sa cellphone yan, mag-a-alarm yan. Di ba? O kailangan kong pumunta, meron akong interview bukas. Kailangan kong meron akong appointment deadline kay boss. Yan yung mga appointments. Yung iba doon, sa mga appointments natin, sobrang halaga na hindi natin pwedeng baliwalain. No? Meron akong
appointment kay Dr. ganito, patungkol sa aking nararamdaman sa aking kaliwat at liran. Yung mga ganyan. So, pero yung iba doon, minsan, binabaliwala natin kasi hindi tayo gaanong kalaki apekto. Diba? So, yan ang kahalagahan. At mayroong 4 na appointment sa buong buhay ng isang Kristiyano maging sa kamatayan na kailangan nating harapin at paghandaan. You see, ang lalaki nito na nandoon sa istorya, ang tawag sa kanya ay mayamang mangmang o mayamang hangal. Ano? Hindi niya pinahalagahan ang kanyang mga appointments nito. So, pag-aralan po natin yung mga appointments. Meron pong 4 na dapat natin paghandaan. Ang unang-una, the first appointment that each person, whether Kristiyano o hindi, ay meron ay ito. Tayo po ay kailangan mabuhay ngayon sa liwanag ng walang hanggan. It is important for us to understand na meron tayong buhay ngayon. Ang tanong, paano tayo nabubuhay ngayon? Anong uri ng buhay ang ikinabubuhay natin? Kasi ang bida dito sa kwento ay nabuhay para sa pansamantala. Ang sabi niya sa kanya sarili, ako, maliit na yung aking bangan. Gigibayin ko ito, magtatayo ako ng mas malaki. At sasabihin ko sa sarili ko, kaluluwa ko, he was talking to his eternal self, but he was talking to himself about the moment. Yan ang problema. Ang tanong, paano tayo nabubuhay? Paano natin hinaharap ang buhay na ito? Are we living for the moment? Or are we living in the light of eternity? Kasi walang kabuluhan ng buhay pag ang buhay ay ating ginugol lang sa pangkasalukuyan. Hindi ba na wala yung pangkasalukuyan? Importante yun. Magtrabaho ka. No? Importante na meron tayong ginagawang kasipagan para maging maginhawa ang buhay natin. Pero, hindi dapat doon lang. Kasi sabi ng Panginoon, doon sa lalaki, ikaw na hangal. Hindi mo ba nalalaman mamayang gabi kukunin ang iyong buhay? No? Isang bagay na wala tayong hawak at control kung ano yung mangyayari sa ating buhay. Alam po ninyo, sa aklat ng 1 Peter chapter 1, verse 1 hanggang 18, pinakilala ni Pedro ang isang Kristiyano kung paano siya dapat mabubuhay ngayon. Ang sabi ni Apostol Pedro, tayo daw, habang narito sa mundong ito, ay hinirang ng Panginoon. Yan ang sabi. No? Sabi niya, tayo ay binigyan ng Diyos ng inheritance, eternal inheritance. Yan ang sabi ng chapter 1, mula verse 1 hanggang 12. Tayo daw, bagaman dumadanas ng kapigalian at hirap sa mundong ito, ang sabi, taglay natin ngayon kung ano yung inihula ng mga propeta, kung ano yung pinapangaral ng mga mangangaral, at kung ano yung inaasahan ng mga anghel na maranasan nila. Naroon daw tayo sa ganong kalagayan. Sabi sa verse 13, kaya nga. Ang ibig sabihin, itinayo ni Pedro yung mga katotohanan na yun, ikaw Kristiyano, ito kalagayan mo. Pero dapat ito maging buhay mo. Ano sabi niya? Sabi niya doon, dapat tayo daw ay mabuhay na inihahanda natin yung ating mga isipan. No, ibig sabihin, dun sa ating pamumuhay, meron na tayong set of mind. Ano ba ang inaasahan natin sa buhay na ito? Marami kasi nagprente. Pinrente natin ang ating buhay dito sa mundo na tayo dito na. Ano sabi ng Panginoong Jesus? We are in the world, but we are not of the world. No? Narito tayo, ano mangyayari sa buhay natin habang narito. Kaya kung titignan nyo ang buhay natin, bilang mga Kristiyano, minsan puro regret. Puro pagsisisi. Pero ang Panginoon, merong itinalagang buhay para sa atin habang tayo narito. Kasi kailangan mabuhay tayo na merong separated, yun ang ibig sabihin. Sabi ni Pedro, a holy life. Ang ibig sabihin nun, no, nahihirapan tayong i-grasp o hawakan, ano ibig sabihin ng holy life kasi marami sa atin ang mayroong mga nagiging pagbagsak sa mga kasalanan at pagkakamali. Lahat tayo ng totoo. So, iniisip natin, I'm not living a holy life. Pero actually, kasi nasabi dito ni Pedro, ang isang buhay na banal ay buhay na nakatalaga at nakahiwalay.
Nakatalaga para sa Diyos, nakahiwalay sa sanlibutan. Yun ang sabi niya. Ang sabi niya, maging maayos kayo sa lahat ng antas ng inyong pamumuhay. We have to think clearly. Asahan na natin na sa buhay nito, kasama yung magiging pagsubok sa ating pananampalataya pag-uwi niyo mamaya. Magkakaroon kayo ng mga problema hindi niyo pinlano, hindi niyo ginusto pero mararanasan niyo. Ano gagawin natin? How do we respond to our lives? No? Especially sa mga panahon na meron tayong mga failures. Ang ating value, minsan sinusukat natin doon sa ano pananaw at sinasabi sa atin ng ibang tao and how we perform. Yan ang problema. Yun ba ang kahulugan ng ating halaga? Kasi kung yan lang ang kahulugan, madalas ang halaga natin ay wala. Dahil hindi tayo lagi nagpe-perform at the peak ng ating kakayahan. At hindi lahat ng pananaw ng ibang tao sa atin maayos. So, hindi yan basayan ng ating kahalagahan. Ang importansya ng ating halaga ay kung sino ka kay Kristo. Kasi bago ko pumunta dito, nasa tricycle ako, meron akong katsa. Pastor, pag-pray mo ko, most of the time, I feel not important. Sabi ko, you are important. But that's not how I feel. Yan ang problema. Binabalansin natin ang ating halaga sa kung paano ang ating nararamdaman at dinadanas. Mga kapatid, ano man ang ating pinagdadaanan, ang sabi ni Pedro sa chapter 2, no? You are beloved. Ikaw ay inibig. Mahalaga ka. Importante ka. Sabi nga ng Biblia, no? Pagsamasamahin mo na lahat ng halaga ng kayamanan ng mundong ito, kukulangin pa para ipantay sa halaga. You are important. You are valuable. No? There is nothing in the world na kagaya mo. No? So mabuhay tayo dito sa pagkasalukuyang mundo na mayroong kumpiyansa. At ang kumpiyansa natin is not how other people see us. What other people say about us. It is what the Word of God tells us who we are. As who we are. At yung sabi ng Biblia, tayo ay anak ng Diyos. Bago pa man tayo maging sino man, ang pinakamahalaga doon, tayo muna ay anak ng Diyos. Alisin ang lahat ng bagay na meron tayo. Huwag lang mawala yung pagiging anak ng Diyos. Kampante ka magiging maayos ko. Palagi ko sinasabi sa inyo na buhay, pamilya, kinabukasan. No? Aayusin ng Panginoon lahat yan. Pupunuin. Yung buhay natin, titino. Ang pamilya natin, mabubuo. Ang future natin, magiging secure. Pero kailangan muna, provisin natin yung plano ng Panginoon sa atin. Ang lalaking ito, sabi na buhay siya na walang Diyos. No? At kung susundan natin yung istorya ng Luke chapter 16, yung mayaman doon na napahamak ng buhay na walang Diyos. Anin natin ang ating mga pagyaman. Wala kasing kasapatan. Sabi ng Biblia, walang kasapatan ang pagnanasa ng tao. Sabi ng Ecclesiastes, ang buhay ng tao ay patungo lagi sa kanyang bibig, pero hindi napupuno ang kanyang tiyan. Ibig sabihin, wala talaga magiging kasapatan. Gusto mo ng 1 milyon, pag nagkaroon ka ng 1 milyon, hahanapin mo 10 milyon. Wala din ng kasapatan. Hanggat hindi napupuno ang buhay natin kay Jesus, wala magiging kapunuan ang buhay natin. Amen. Ang tanong doon, paano ba tayo nabubuhay? Paano ba natin hinaharap ang buhay na ito? Minsan kasi, ang nagiging problema, no? Hindi tayo nagiging mabuting gagawa. Bless na tayo eh. Yan ang totoo eh. The Lord has already implanted in you the seed to be blessed. You are blessed, but you have to stay blessed for you to be a blessing. Kailangan maging marunong tayo paano pang hahawakan yun, mga kapatid. Ang Diyos natin tapat, ang Diyos natin sapat, ang Diyos natin dapat. Pinapakatoo ko nga doon sa eskwelahan ng mga pastor na nagtuturo ako. Sabi ko, anong araw, talagang ang pastor susubukin ng Panginoon na dumaan doon sa mga panahon nang wala, kasi pinag-aaralan namin yung 2 Kings kay Elisha. Nagkaroon ng famine, no? Kay Elijah, 3.5 years, inutusin siya ng Panginoon doon sa Brook of Cherith, iinom siya, dadalhan siya ng buwak. Ang problema doon na tuyot, yun dyan. Kasi minsan may mga ganong panahon eh.
natutuyot, kinakatok mo yung palabigasan, lata na nun eh. Kasi meron ganun eh, nauubos talaga. Ang problema dun kasi, how do we respond dun sa mga pangyayari yun? Meron talagang ganun. Sabi ko, nung panahon na wala akong, nagsisimula pa lang ako na maglingkod sa Panginoon, noon nananalangin naman ako kasi wala akong pamasahe. Ang gawain ko na sa Maynila, 5 sakay. 150 pesos balikan. Pag nagpa-pioneer ka ng church, napakahirap. Nananalangin ka, hindi ka naman pwedeng umiyak dun sa tao na, alam mo, wala akong pamasahe. Hindi pwede yun. You see? Kasi I am a pastor. I have to live believing that God will sustain me. Pero may mga panahon, naniniwala ako, merong inausap naman ng Panginoon na nag-pray ako eh. Sabi ng Bible yan, Lord, sabi ko sa Panginoon, Lord, kumausap na po nung magbibigay sa akin ng pamasahe. Wala eh, wala nagbigay. Wala gawin ko. Hindi na ako pupunta sa gawain. No! Nilakad ko. Mula Kalentong hanggang sa Bima Patas, sa Taft Avenue, PGH. Mula sa Pinagbuhanan, Pasig, hanggang sa kanto ng Buendia, Makati. Nilakad ko yan. Mula Asuncion, Tondo, hanggang sa kanto ng Bima. Bakit? Wala pang masahe. Dadaan ka talaga sa ganun eh. Dadaan ka talaga doon sa panahon na tuyot yung chirit. The question is, how do we respond? Ano bang pinakamataas na abutin ng buhay ng Christian? Minsan nandun lang tayo sa material eh. The goal of the Christian life, ang sabi ng Psalms, as for me, I will behold your face in righteousness. I will be satisfied when I awake in your likeness. The goal of the Christian life is to be like Christ. Paano ba ako tutugon sa mga pangyayari nito? Pupurihin ko lang ba ang Panginoon sa mga panahon na may laman ng aking bulsa? Paano kung wala? See, how do we respond? Ang lalaki nito natatakot mawalan. Dumating din siya dun sa punto na ang naging sentro ng kanyang buhay ay ang material na bagay. Pero wala doon ng Diyos. Yan ang problema. Kaya ang lalaki ito, sabi ng Biblia na ay tinawag na hangad. Alam niyo, sabi ng Psalms 139 verse 16 ito. All the days are ordained for me, were written in your book. But one of them came to be. Ang sabi, lahat ng araw ay itinalaga mo para sa akin. Ang sabi, lahat ng iyon mangyayari, wala akong pwede idagdag, wala akong pwede ibawas. Siguro, no, alam niyo ang Panginoon Jesus nang siya ipinanganak. He is the only person that is born to die. Lahat tayo born to live. Kaya nga ipinagdidiwang natin yung birthday natin araw-araw na dadagdagan ng isa. Yan ang pananaw kasi natin sa buhay. No? Narito tayo sa mundong ito. Ang hindi natin naiintindihan, kasi nasabi dito ng aklat ng mga awit, no? Ang buhay natin, we are born to live, but the moment we are born, we begin to die. Yan ang totoo. We begin to die. Kahit na ano pa ang maging antas ng buhay, dalawang bagay yan na hindi pwedeng pigilin ng tao. Ang pagbabalik ni Jesus at ang kamatayan. No? Yan po yung totoo. Sabi ng Panginoon, ikaw na hangal, hindi mo ba alam na mamayang gabi kukunin ang buhay? You see? So the first appointment, kailangan makita natin ang ating buhay. Alam niyo yung sundial? Na yung sundial yung may buhangin sa ibabaw. Pag binaliktad mo, na po yung puno ng buhangin na babawasan. Ganun na dapat na pananaw natin sa buhay. No? There is this one author, paborito ko siya, pangalan niya ay Ogman. Ang sabi niya doon sa libro niya na The Greatest Salesman in the World, sa scroll mark 5 yata yan. Sabi niya, I will live this day as if it were my last. Ikabubuhay ko ang araw na ito na parang ito na ang huli kong buhay. Mga kapatid, mabuhay tayo ngayon, pero mabuhay tayo sa liwanag na iwanan tayo. Mabuhay tayo, sabi ng Biblia sa aklat ng Peter, dapat tayong maging mabait. Sa lahat ng ating antas, we have to shape our conduct. No? Baguhin na natin, maging mabait na tayo. Alisin na natin yung mga bagay na minsan kinaiinis natin.
Huwag na tayo magpa-stress. Mga kapatid, ang buhay ay stressful na. Huwag na tayo magpa-stress. Magkaroon na tayo ng maliwanag na distinction. Ano ba yung mga bagay na mahalaga sa akin, na dapat kong pahalagahan? Ano ba yung mga bagay na hindi ko dapat intindihin? Minsan kasi ang mga bagay na iniintindi natin, yung mga walang kwenta eh. Mga bagay na nakaka-apekto sa atin, no, para tayo magalit, magkasala. Huwag na ganun. Ituon na natin ang ating buong isipan natin kay Jesus. Amen. Amen. At lahat ng mga bagay, at sabi ng aklat ng Pedro, lahat ng bagay na nagiging humihila sa atin para gawin yung mga dati natin ginagawa, itigil na natin yun. Ibig sabihin, how do we shape our lives? No? Say no to your former self. Say no to your past. Yan ang sinasabi ni Apostol Pedro. No? So, yung mga bagay na ginagawa natin noon, itigil na yan. Sabi mo nga sa kapatid mo, itigil mo na yan, huy. Say no to your past and say yes to your God. Hallelujah. Isipin muna natin yung mga bagay. Lord, magiging mas mabuti ba kung anak mo pagkain mo? Pag hindi, huwag na gawin. Amen. Ilalapit ba ako ng bagay na ito sa iyo o lalayo ako? So, kailangan kasi ang bawat Kristiyano, para mabuhay tayo na matagumpay dito, no? Una, kailangan iwanan na natin yung lumang buhay, no? Magpatuloy na tayo sa buhay ng Panginoon, and we have to develop a certain level of conviction. Na darating yung punto na pag alam na natin mali, no, hindi na tayo makikipag-usap pa doon sa mali at makikipag-rason. So the first na appointment na meron tayo is an appointment to live sa ating pagkasalukuyan but in the light of eternity. Nabubuhay na tayo bilang mamamayan ng langit. Hindi na tayo mamamayan ito. Bubuhay na tayo na maayos. No? Kaya, tingnan nyo, the Lord will bless our lives habang narito tayo kasi tapat siya. Naniniwala ako doon. No, na kapag ikaw, ang susi kasi ng pagpapala ay nakatago doon sa likod ng pagsunod. Sumunod ka pagpapala. Ganun lang kasi yung prinsipyo ng Panginoon. No, everybody who obeyed God is blessed. Was blessed. Even in the Bible, lahat ng mga dakilang lalaki ng Diyos, even Jesus Christ. Sabi ng Philippians chapter 2, He became obedient, yes, obedient unto death. Kaya naman, may bunga eh. Binigyan siya ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. So, because obedience is the secret to a blessed life. So, pag walang pagsunod, walang pagpapala. Ganun lang kasimple yun. So, kung susunod tayo, God will bless our lives. Habang narito tayo sa mundo. Amen. So, unang appointment, no, is to live for today in the light of eternity. Buhay ka ngayon na parang nandun ka na sa walang hanggan. Kasi ang buhay na walang hanggan hindi nag-uumpisa sa buhay ng Kristiyano ito sa pagkamatay niya. Hindi ho. Nag-uumpisa yan the moment na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Then you have eternal life. Pero karamihan ay naghahanda sa buhay na walang hanggan. Yan ang problema kasi. We are not living, no, in the light of eternity. Diba? Tayo nga, katakot-takot yung paghahanda natin, ay magsaswimming kami sa Boracay next year. Next year pa yun. Pero bumibili na tayo ng bikini ngayon. Alam na natin saan tayo sasakay, ano ang hotel na titira natin. You see? Para sa 5 araw na pagtigil natin ito. Pinag-uusapan natin dito, walang hanggan. Nagsimula yan na tinanggap mo si Jesus, hindi sa oras na mamatay ka. Yan po yung totoo. Ang eternal life, it is already in you if you have believed in Jesus Christ. You already have eternal life. You see? So, kailangan mabuhay tayo ngayon sa liwanag ng ating walang hanggan. Ikalawa po, second appointment na meron ng isang Kristiyano ay ito. Yung tawag dito ay in-between state. In-between state. What happens to a Christian or a non-Christian the moment na mamatay siya? Kasi lahat mamamatay.
You see? Yan ang isang katotohanan na hindi natin ma-i-deny lahat ng mamatay. Ayaw natin pag-usapan niya, kumakatok tayo sa kahoy pag yan ang topic. Napaka-morbid naman ang topic ni Pastor. Kamatayan. Marap ka nga sa katabi mo, sabihin mo mamamatay ka na. Oo, tayo kami. Yan ang totoo, mga kapatid. Huwag nila sasabihin niyo na may galit sa puso. Isang payo eh. Pero yan po ang totoo. We are stating truth. Sabi ng Panginoon, hindi mo ba alam na mamayang gabi, tigo ka na? Sabi. Basahin nyo. Sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die. Everybody will die. You see? So ano nangyayari sa isang Kristiyano at hindi Kristiyano the moment na mamatay siya? Meron po, mga kapatid. Ang iba't ibang reliyon, may kanya-kanyang paniniwala yan. Sa ibang reliyon na paniniwala, merong tinatawag na annihilation. Pag namatay daw ang isang tao, yun na siya. Wala na, deleted, erased. No? Wala na siya, hindi na siya nagsicease to exist. Yan ang sabi ng ibang reliyon. Sabi naman ng ibang reliyon, pag ikaw daw ay naging mabuhay, mabuti dito sa buhay mo na ito, habang nabubuhay ka, no? Pagdating daw ng susunod mong buhay, meron silang susunod na buhay, pero magiging mabuti kang tao. No? Ikaw magiging kagaya ng isang pasensya o isang magiging future na hero. Pero pag ikaw ay naging masama at salbahe habang buhay ka, sa susunod na buhay, ipis ka. Insekto, yun ang sabi ko. So, mayroong reincarnation daw. Mali po yun. Wala po sa Biblia yung dalawang tulo na yun. Ang sabi naman ng iba, the moment na mamatay ka, ikaw ay natutulog. Wala ka activity, hindi ka buhay. Nandun ka lang. Hinihintay mo yung i-resurrect ka. Hindi po yun. Ang sabi ng Biblia, ang isang tao, pag namatay, meron siyang kamalayan, meron siyang activity, meron siyang memory, meron siyang consciousness. Ang sabi ng Biblia. So, ang tawag doon ay intermediate state. Bakit? Wala pa siyang body, pero meron siyang spirit at soul, no, na napunta doon sa kung saan man siya na destined. Okay? Luke chapter 16, verse 9 to 21. Isang mayaman at isang mahirap ang nabuhay, no? Si Lazaro ang mahirap, ang mayaman, walang pangalan. At ang sabi, dumating yung panahon na pareho silang namatay. At si Lazaro, sinundo daw ng anghel. So yung pala mga pupunta sa langit, may sumusundong anghel doon. Sa paniniwala kasi ng mga hindi mananampalataya, meron sumusundong kamatayan na may kalaykay. Ano tawag doon? Kawit. Kalaykay pala yung pang gano'n. May dalang kawit, no? At sinusundo ka na. Wala pa sa Bible yun. Ang nasa Bible, ang sinusundo ng anghel ay yung matuwid. Okay? At ang sabi ng Biblia, ay dinala siya doon sa sinapupunan ni Abraham. Okay? Yung mayaman, ang sabi ay nagising sa dako ng pagdurusa sa Hades, sa impyerno. Meron lang dalawang tutunguhan ang tao. Pero, siya'y conscious, siya'y active, no? Meron siyang memory. Bakit? Yung mayaman kasi na napunta doon, naalala pa yung kanyang mga kapatid. Meron naman yung mga kapatid. Ang mga Abraham, ayaw mo sila mapunta rito. Yun pala yun. Na walang sinabi doon na mayroong sining gaganyan at manonood lahat ng tao at papalabas yung buhay natin. Walang account na ganun sa Bible. Okay? Pero ang sabi ng Biblia, the moment na mamatay ang isang tao, meron siyang tiyak na pupuntahan. Yun ang intermediate state. Bakit intermediate? Kasi wala pa siyang glorified body. Wala pang katawan. You see? So, pag nandun na tayo sa langit, no? Una, sabi ng Bible, inaaliw daw si Lazaro. Ano? Nung araw kasi, tandaan nyo to, merong tinatawag sa Bible, no? Kung theology nyo tayo. Sa Bible, merong tinatawag kasi na, mamaya pag-aaralan pala natin yun, yung mga resurrection. No? Yun yung third point. Kaya lang, ang nangyari kasi dito, kung pag-aaralan natin yung turo ng Biblia, no? Lahat ng namatay, mula dun sa unang-unang tao na namatay, hanggang dun sa huling-huling taong namatay,
bago mabuhay na muli ang Panginoon. Okay, ulitin ko. Lahat na namatay mula dun sa simula, hanggang dun sa punto bago mabuhay muli ang Panginoon, lahat yon saklaw ng lumang tipan. Lahat yun. Ang tawag sa kanila ay mga Old Testament saints. Okay? So lahat yon pumupunta doon sa Abraham's bosom or paradise. Kaya yung magnanakaw sa krus, ang pangako ni Jesus doon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Bakit? Doon napupunta lahat. Okay? So, ito yung tagpo sa Luke 16. Ito yung sinapok muna ni Abraham. Ito yung Hades. Bakit mas mataas to? Kasi sabi ng Bible, at tumingin, he looked. Yung sabi, tumingin siya pataas yung mayaman. At nakipag-usap siya kay Abraham. So, lahat ng mga matuwid sa lumang tipan, sa klaw ng lumang tipan, pumupunta doon sa Abraham's bosom or paradise. Nang ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na muli mula sa mga patay, bumaba siya doon at lahat ng nandoon, dinala niya sa langit. Okay, so wala nang laman yun ngayon. Wala nang laman yung Abraham's bosom. Wala nang laman yung paradise kasi sabi na ni Pablo, to be absent in the body is to be present with the Lord. So diretso tayo doon. Amen. Kasi tingnan niyo to. Matthew chapter 27 verses 51 hanggang 53. Ang sabi ng si Jesus ay nabuhay na muli, nabuksan ang libingan, at ang lahat ng mga nandoon sa libingan ay lumabas at nakita nilang lumalakad sa banal na bayan ng Jerusalem. Ang ibig sabihin, nag-resurrect na lahat ng nandoon. Yung lahat na nasa lumang tipan, ganun po yun. Okay? Mamaya maliliwanagan niya. In-explain ko lang doon na ngayon, ang Kristiyano, pag namamatay na, hindi pumupunta sa Abraham's bosom o sa paradise. Diretso sa langit yan. Bakit? Wala na naman yun. Lahat ng nandun, kinuha na ni Jesus, dinala sa langit. Okay? So, ibig sabihin, ang isang tao, wala pa siyang body na glorified. Pag siya'y namatay, diretso siya sa presensya ng Panginoon. Okay, yung Luke chapter 23, yung magnanakaw sa kanan ng Panginoon. Si Acts chapter 7, si Esteban, nang binabato hanggang mamatay. Ang sabi niya, Panginoon, tanggapin mo po ang aking kaluluwa, patawarin mo sila sa kasalanan ito. You see? He prayed to God to receive his soul. So, ang Kristiyano, merong tinatawag na ang second appointment niya is this, the moment na mamatay ka, saan mapupunta? Meron kasing kamalayan. No, nakakaramdam yung merong damdamin eh. Sa science kasi itinuro sa atin na nasa katawan ang feelings, di ba? Ang feelings wala. Kasi ito kaluluwa to, no? Napakamak sa impyerno. Pero sabi niya, kanina pa ako nahihirapan dito ang mga Abraham. Isang-suli. Ni Lazarus yung kanyang daliri ipataksan din sa akin. Bila kasi hirap na hirap ako. So may emosyon, may damdamin. May memory. Yun ang kalagayan na sinasabi ng Biblia na meron ang isang tao, Kristiyano man o hindi, pag siya'y namatay. Sabi ng Biblia, si Lazarus, sa buong panahon na nandiyan siya sa mundo, dumanas siya ng paghihirap, ngayon inaaliw siya dito. He is being comforted. You see? So, yun po ang tinatawag na intermediate state. Ang sabi ng Panginoon doon sa mayamang lalaki, hindi mo pa nalalaman, mamayang gabi, pupunin na, may appointment ka. See? Yung unang appointment, natapos mo na yun. Yung second appointment mo, anong paghahanda mo yun? Pero kung may pupuntahan tayo, mga kapatid, may buhay sa kabila ng kamatayan. Saan natin gugugulin yun? Kasi yun ang dapat natin na pinaghahandaan. Ang tao pagka tumatanda na, alam nyo, nagiging simple lang yung buhay. Ewan ko, bunga ba yun ang katandaan, kaya ganyan ako. No? Yung pananaw ko sa buhay, simple lang. Kasi yan ako, makita ko yung mga anak ko maayos. No? Meron kami maayos na buhay na masaya, hindi sagana, pero hindi kulang. Saya na ako doon.
Tapos, alam ko sa puso ko, no, na kung mawawala ako dito sa mundo, tiyak ko. Yun ang tanong dyan eh, tiyak ka ba? Tiyak ko. Sa kugugugulin ng aking walang hanggan. Nasa no? Alam ko na pag nawala ako dito sa mundo, uwi ako sa langit. Dapat tiyak natin yun. Amen. Tanong mo nga sa tabi mo, tiyak ka ba? Tiyak ka ba? Dapat tinitiyak natin yun. Bakit? Kasi ang buhay ay pansamantala dito sa mundo. Meron tayong hantungan. May destinasyon. Okay? So, number 3, third appointment. Ito po. Resurrection from the dead. Merong muling pagkabuhay. So, sa ngayon, lahat ng mga nandoon sa langit, spirit sila. Okay? Wala silang katawan dahil yung katawan nila nandito sa mundo na bulok. Okay? Kasabi ko ng Bible ganito. No? Meron dalawang klase ng pagkabuhay ng muli niya tinuturo ang Bible. Unang-una, the resurrection of the righteous. Okay? Ang resurrection of the righteous ay serye. Ibig sabihin, maraming pangyayari yan, hindi isa lang. Ang isa dyan ay yung sinasabi ko sa inyo na nangyari doon sa Matthew chapter 27, verses 52 at 53, na ang Panginoong Jesucristo nang nabuhay niya muli, epekto. Kasi sabi ng Biblia yan eh, siya ang magiging panganay ng pagkabuhay na muli. Kasunod niya yung mga nabuhay sa lumantipan hanggang doon sa kahuli-hulihang namatay na saklaw ng lumantipan bago mabuhay na muli si Jesus. Lahat yun nabuhay ng muli. Yun ang first part ng resurrection of the righteous. Ang second part ng resurrection of the righteous, ang involved dyan, ikaw, ako, church. Okay? Yan yung dakilang pag-asa ng ating pananampalataya, ang tawag natin dyan, rapture. Wala po sa Bible yung word na rapture. Okay? Dahil ang kahulugan ng salitang ito ay yung nandun sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. Sabi niya, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit, na merong sigaw ng arkanghel, merong pakakak ng Diyos, at ang namatay kay Jesus ay una niyang bubuhayin. Datapwat tayo na nabubuhay ay aagawin. Yun ang ibig sabihin ng rapture. Aagawin. Doon ang galing yung salita na yun. Ano? Yung namatay kay Jesus na mga mananampalataya, Christians to. Church. Iglesia. Bahagi ng iglesia. Paano ka ba naging bahagi ng iglesia? Nanampalataya ka kay Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. Bahagi ka ng iglesia. You see? Hindi dahil sa ikaw ay kabilang ng isang samahan, ng organisasyon. Hindi yun. It is because you believe in Jesus Christ and you made Him your personal Lord and Savior. Ang sabi ng Biblia, no? Ikaw ay bahagi ng iglesia, yung lahat ng namatay na, mga kapatid natin na nauna. Sabi ng Biblia, yung mga nanulog ay muling bubuhayin, ire-resurrect. Magkakaroon sila ng panibagong katawang niluwalhati. Merong magkakaroon ng glorified body. So, ire-resurrect yung mga nandun sa langit. Hindi ko alam pa paano mangyayari. Wala sinabi Biblia. No? Magbubolting ba sila doon sa alapaap? Hindi ko alam. Basta nasabi doon, yung mga nandun na kaluluwa at espiritu ng mga matutuwid, magkakaroon ng resurrected, glorified body. Pero tayo, kung buhay pa tayo at bumalik si Jesus, ang sabi, tayo ay ililipat sa isang katawang niluwalhati. Kaya sabi ni Jesus sa John chapter 11, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he is dead, no, he will be resurrected. But whosoever lives and believes in me will never die. Hallelujah. No, pag dumating ang Panginoon ngayon, dahil lahat tayo dito, biglang naging glorified body. Imagine mo. No, yung katawan, doon magkakaroon ng panibagong katawan ang isang mananampalataya. No? Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, merong katawang panlupa, pero merong katawang panlangit. Kasi kaya ang Panginoong Jesucristo nang nabuhay na muli, no, siya lang ang merong bakas nung lumang buhay niya kasi nasa kanya yung marka ng krus. Pero lahat ng imperfection na meron tayo,
No? Dahilan kung bakit tayo nag-make up na makapal. Di ba? To make up, you know, to cover. To cover the imperfections. Yung purpose. Pagdating sa langit, buo yan. Hallelujah. Ay, yung tao na nagputol ng kamay, pagdating sa langit, buo yan. Pero ang klase sa Bible school, ang buhay niya makulay. No? Puno siya ng tato. Mula dito sa balakang hanggang bokong-boko. Puno-puno ng tato yan kasi ex-convict siya. Pastor siya sa Tondo. Yan. Nung naligtas siya, matapos niyang mahuli siya, no? Isa-salvage siya ng pulis, Russian roulette, hindi pumutok. 3 ulit, hindi pumutok. Sabi sa kanya, sige, umalis ka na. Ako sabi niya kasi, Panginoon, kung totoo ka, iligtas mo ko. At doon siya naligtas. Na sobrang kasalbahian, yung kasawa niya, nirape niya yun. Kaya hindi naging asawa yun. Salbahin talaga eh. Pero pag naririnig niya yung katuruan patungkol sa muling pagkabuhay at niluwalhating katawan, sabi niya, Panginoon, salamat! Wala din ang mga tato ko. You see, bakit perfect eh? Lahat ng imperfections. You see? Pero, hindi ko alam. We're just basing on what the Bible says. No? Namukhaan nila si Abraham. Namukhaan nila ang Panginoon. Siguro mayroong resemblance. Hindi ko alam. Siguro, si Pastor, 57 na ako eh. Baka pag ako nag-glorify body, nandun ako sa kakisigan ko, Pastor Louie. No? Baka mga edad 20. Kakisigan ni Pastor Louie. Diba? Hindi ko alam, pero merong resemblance. Makikilala ko yung mga anak ko, pero ang sentro ng buhay kasi pagdating sa langit ay si Jesus. Yan ang sabi ko. Lahat ng ating atensyon, wala na kasi tayong alalahanin eh. Kaya lang tayo nakatali sa mundong ito eh. Kasi narito tayo. Pero pagdating natin dun sa langit, mga kapatid, ang unang appointment, to live your life now in the light of eternity. Second, merong tinatawag na mangyayari sa iyo the moment na namatay ka. Are you going to heaven? Katlo, merong tinatawag na dakilang pag-asa. So, unang-una dyan, yung resurrection of the righteous, Old Testament. Kalawa, yung rapture, tayo yun. Ikatlo, sa Revelation chapter 11, meron 2 saksi na isinugo doon sa panahon ng tribulation, pinatay ng Antichrist, ni-resurrect ng Diyos. Kasi, meron yun. At pagdating ng panahon ng tribulation, meron pang mabubuhay na muli. Mga kapatid, meron pagkabuhay na muli, yung lahat ng mga matuwid na buhay ni Jesus. Pero meron din resurrection, yung mga masasama. Yun, meron din. Ang tawag ng Bible doon, Great White Throne Judgment. Ito yung panahon na sabi ng Biblia sa Revelation chapter 20, mula 12 hanggang 15, na iniluwa ng dagat ang lahat ng kanyang mga patay, dakila man o maliit. At sila yung humarap doon sa isang trono na kulay puti at ang nakaupo doon ay isang hukom, ang Panginoon Jesus. Ano sabi ng Biblia, binuksan ang aklat ng buhay. At ang sino mang hindi nasumpungan ng pangalan doon sa aklat ng buhay ay tinapon sa dagat-dagatang at tubig. Yun po ang magiging wakas ng hindi na nagpalataya kay Jesus. Hindi mapapahamak ang tao dahil sa siya'y mahirap o salbahe. Hindi. Lahat naman tayo salbahe. Ay mabait ba dito pinanganak ng buhay? Wala. Nababago lang ang buhay ng isang tao pag inilagay niya si Jesus sa buhay niya. Pero, napupunta siya sa kapahamakan dahil tinanggihan niya ang natatanging daan patungo sa kaligtasan at yan ay si Jesus. Wala siya naging puwang, sabi ng Biblia, para sa Diyos. Naging salat siya sa Panginoon. Yan ang third na appointment na meron. At muli po, yung kahatulan. The fourth appointment na meron ng isang tao is the judgment. Okay? Meron pong
pitong uri ng judgment. Isa-isa ito po. Dahil gusto kong maging maliwanag sa akin na haharapin ang lahat ng narito sa mundo ito. 7 yan that are appointed for us to face, and these are the judgments. Okay? Isa-isahin po natin. Ang unang-una po dyan ay yung tinatawag na the judgment of sin. Naganap po yan doon sa krus ng Kalbaryo. No? The fourth judgment is the first judgment, no? Significant sa Bible, is the judgment of sin. Naganap na yan doon sa krus. Nang ang Panginoong Jesucristo ay namatay doon sa krus, ang sabi, natulan niya ang kasalanan, tinapos niya ang sumpa, tinapos niya ang batas, at tayo ay pinalaya ng Panginoong Jesucristo. So, the judgment of sin, tapos na yan. Ang gumanap niyan si Jesus. Number 2, yung self-judgment. No? Sa bawat panahon, pag tayo ay nagsasanta Cena, ka-communion ba kayo dito every first Sunday? Pastor, every first Sunday, di ba? Sabi, kapag ang tao ay tumatanggap, no, na hindi siya karapat-dapat, hinahatulan niya yung kanyang sarili. Kaya yung judgment. Kaya sabi, tayo ay humihingi sa Panginoon na ang buhay natin ay papagindapating doon sa kanyang paanyaya na tayo ay makinabang bilang pag-alaala sa kanya. Ginagawa natin yung At ginagawa natin yan, mabuti na ang ating buhay inaayos natin sa Panginoon araw-araw, hindi lang every first Sunday. So, sana wala din doon, hindi mo na ako tatanggap ngayon ng komunyon. Bakit? No? Naiinis ako doon sa impaktong kapatid ko. Ganun. Kailangan naayos natin yung buhay natin. Maging mabait na. Amen. Amen. Maging mabait na. Number 3, the third judgment na sinatawag na the judgment of the believer's work, o yung tinatawag na Bema judgment. Ang lahat ng napunta doon sa langit na bahagi ng church ay tatanggap ito. Ito rewarding to. Okay? Rewarding. Habang nagkakaroon ng kapigatian dito sa mundo, doon sa langit nagkakaroon ng rewarding. Ang lahat ng anak ng Diyos, ang sabi ng Biblia, ay gagantimpalaan ng Panginoon ayon sa lahat ng kanyang ginawa. So, merong Bema judgment. Yung salita kong Bema, nanggaling nito doon sa, kapag ka meron yung forerunner nitong Olympics, ang tawag nila sa Greece doon, ay Isthmian Games. No? Ginagawa nila yun, yung pinakamahusay tumalon, tumakbo, lumangoy, lumundag, nagpapaligsahan yan. Yung pinakamagiging kampiyon sa lahat ng ito, iuupo nila sa isang upuan, ang tawag doon sa upuan na yun ay Bema. Ibig sabihin, pararangalan siya, paparada siya sa kabuuan ng kaharian habang nakaupo siya doon sa Bema seat. Okay? At pararangalan siya. Yun po, doon kinukuha yung Bema judgment. Rewarding yun. So, lahat ng pagtitiis na ginawa natin para kay Kristo, lahat ng katapatan na meron tayo sa ating puso ngayon, lahat ng yan na ginawa natin para kay Kristo, pagdating doon sa panahon na ito sa langit, pararangalan ng Panginoon. Kasi pag graduation, natatapos lang ng aming eskwela ng graduation 2 weeks ago. Kasi yan ang mga parents. No? Lahat ng mga gantimpala, best in. You see? Most behaved, kaya niya sa BBS lang di ba? At tumanggap ka, most behaved, best in art. No, anong award ni Pastor? Most behaved si Pastor. Praise God. Complete in attendance si sister. Praise God. Lahat yan, basta ginawa mo kay Kristo. Ano sabi ng isang tula? Only what is done for Christ will last. Only what is done for Christ will last. Eh, lahat ng bagay ginagawa natin, sabi ng Colossians chapter 3, verse 23, ginagawa natin para kay Kristo at hindi sa tao. Okay? Bakit? Kasi pagdating natin dun sa whether alam natin o hindi, pagdating sa langit may ganting pala.
Ang tawag doon ay Bema judgment. Number 4, may tinatawag na judgment of the Gentile nations. Ito po yung nasa Matthew chapter 25. Alam niyo, ang Panginoon malapit ng bumalik. Na makikita natin yung palatandaan yan sa lahat ng mga nangyayari dito sa ating mundo sa paligid. Makikita natin. Alam niyo, darating yung panahon na ang lahat ng bansa ay magiging laban sa Israel. Okay? Tapos, yung nangyari sa Matthew 25, yung iniwalay yung kambing at saka yung tupa, minsan ini-interpret natin yan pagka, naging mabait ka dito kay ganito. Ang context niyan is, ang mga Hudyo, sabi ng Panginoon, dahil ginawa mo sa pinakamaliliit na mga kapatid ko, mga Hudyo yun, Israel. Bakit? How the nations will treat Israel, pagdating dun sa future, is how the nations will be judged. Ihiwalay yung mga kambing dun sa mga tupa. At ang sabi ng Panginoon, sabi ng mga matuwid, ng mga tupa, kailan namin ginawa sa iyo mga bagay na ito, na ikaw ay nagutom, nakulong, dinalaw ka namin, dinalitan. Sabi, dahil ginawa niyo sa pinakamaliliit na kapatid ko, ginawa niyo sa akin. Ang tawag doon ay judgment of the nations. Doon sa panahon na yun, ang lahat ng bansa ay haharap sa Panginoon at hahatungan sila. Number 5, the judgment of Israel. Dahil sa panahon, ang bayang Israel ay hahatulan. Alam po ninyo, yung panahon ng tribulation period na ating nababasa sa Biblia at naririnig, actually, ang intention talaga niyan, aside sa atin ng mga hindi, mga Hudyo, ang intention talaga niyan, ang mga Hudyo ay dumaan doon. Pag pinag-aralan nyo, na mula doon sa Daniel chapter 9 verses 24 hanggang 27, nilalayo ng Panginoon ang Hudyo dumaan dyan. Ang tawag ng Bible dyan ay Jacob's trouble. Dadaan lahat ng mga Hudyo dyan kasi yung Kristo na dumating dito sa unang pagkakataon, tinanggihan nila. Dahil hindi nila matanggap na yung kanilang tagapagligtas na matay. Yan po. Pero pagbalik na muli ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, makikilala siya bilang Mesiyas at tagapagligtas ng Jewish nation. Doon sa panahon na yun. Pero, dadaan muna sila dito sa tribulation period. At pagbabalik ng Panginoon, itatayo niya, di ba mga alagad sa Matthew chapter 24, ang concern nila is, when will you establish your kingdom? They're speaking about dun sa millennial reign ni Christ, establishing His kingdom for 1,000 years. Okay? So yun po yun, judgment. And then, hahatulan din ang lahat ng mga anghel. Jude, chapter 1, verse 6. Lahat ng mga anghel na nagrebelde sa Diyos, sabi ng Biblia, sila ay nakatali ng walang hanggang talikala at sila ay nakatali doon sa impyerno. Ang tawag doon ay, pero kasi tatlong word sa Bible na ginamit sa word na hell. Number 1, yung Hades o Sheol. Lahat ng mga unbelievers na pupunta doon, Hades or Sheol. Lahat ng mga hindi na nampalataya, mula pa nung unang-una, nakasaysayan, hanggang sa huling-huling hindi mananampalataya, doon pumupunta sa Hades Sheol. Ibig sabihin, ang lugar ng mga patay. Ang second word na ginamit sa hell ay yung nandito sa Jude chapter 1 verse 6 na siyang nakalagay doon ang lahat ng mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang kaligtasan. Nagrebelde. 1/3 yun sabi. Satan swept 1/3 of the stars, yun sabi ng Revelation. So, lahat yun nakatali. At naghihintay ng araw ng hatulan. So, whether you believe it or not, ang sabi ng Biblia, lahat ng mga mananampalataya, mayroong magiging ganatin sa paghatol sa mga angels. Okay? So, yun po yung ika-anim. At ang huling-huli, ito yung gusto ko, na ituro sa atin. The judgment of the wicked dead. Ito yung second resurrection. Lahat ng mga tao na hindi naging
mananampalataya sa Diyos ay bubuhayin muli at bubuksan yung aklat ng buhay at ang sino man ng mga hindi makita ang pangalan doon itatapon sa dagat-dagatang apoy. Yan yung pangatlong banggit sa word na hell. Pangatlong word, Gehenna. Okay? So doon sa Gehenna, itatapon ang Antichrist, itatapon ang false prophet, itatapon ang fallen angels, itatapon doon si Satanas, itatapon doon lahat ng mga unbelievers. Yun ang magiging final abode ng lahat. Ang tawag ng Biblia doon, it is the second death. Okay? So, hindi totoo yung mga dinodrawing nila sa comics na pagdating sa hell, ay nandun ang Satanas at may sariling trono, at yung mga kampo niya may hawak na latigo, at yung mga tao pinaparusahan, hindi. Hindi yun nasabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, maging sila, ang lahat ng mga anghel, maging si Satanas, kasama ng mga hindi mananampalataya, ay parurusahan. Wala nang magiging pag-asa pag ang tao napunta doon. Kaya sabi ng Biblia, hanggat buhay. Hanggat buhay. Hanggat tayo ay mayroong pagkakataon na isipin yung ating buhay. Pag-isipan natin kasi mayroong panahon ng katunan. Yan yung sinasabi ng Biblia. No? It is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Lilinawin ko lang. Tayo minsan pinaniwala ng ating mga Sunday school teachers nung araw na kapag tayo daw, no, ay nanampalataya kay Kristo, ililista yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Pagka nagkasala ka, buburahin. Nagsisi ka, isusulat nila. Napakaduming aklat mo. No, ang daming bura nun. Alam niyo yung pagkabata pa, yung eraser, didilaan na gano'n daw, butas-butas yung papel na yun. Hindi mo ganito. Sa judgment ng believers, sa judgment ng unbelievers, bubuksan ang aklat. Dahil yun ang patunay na hindi nila tinanggap si Jesus. Wala ang pangalan dito. Sa judgment ng believers, walang ganun. Ang hatulan sa atin, lahat ng ating ginawa. You see? Actually, yung magnanakaw dun sa krus na naligtas na dinala sa paraiso, ano bang ginawa na tama? Wala. Pero nasa langit siya. You see? Maaaring wala siyang tanggapin na gantimpala, pero nasa langit siya. Lalo tayo. Ang sabi dito, sabi ng mayaman, verse 19 sa Luke 12. I will say to myself, you have plenty of grain stored up for many years, laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. Yan ang nagiging buhay na karamihan. Sana hindi yan ang maging hantungan ng ating buhay. Sana yung buhay natin ngayon, ikabuhay natin sa liwanag ng walang hanggan. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, ikaw na hangal, ngayong gabing ito, ay hihingin ang buhay mo sa iyo. Then will get what you have to pay for yourself. This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich towards God. Alam niyo, sabi ni St. Augustine, Panginoon, nilikha mo kami para sa iyo. Ang aming mga kaluluwa ay hindi makakasundo ng kapayapaan, malibang makita niya ang kapayapaan niya sa iyo. Wala po sa mundo ito. Ang kapununan ng aming buhay ay wala sa mundo ito. Hindi sinusukat ang buhay ng tao, sabi ni Jesus, sa dami ng kanyang tinatangkilik. Mabuhay tayo ngayon, ang ating puso nandun sa sentro niyan si Jesus. At mabubuhay tayo ng maraming. Amen. Maging marunong tayo mga kapatid para hindi tayo makagaya ng mangmang na mayaman. Ayaw lahat ito na. And I would like us to pray a prayer of commitment. Kung meron tayo magbahagi ng buhay natin na wala pa si Jesus o hindi pa pinaghaharian ng Panginoon,
Alam niyo, sabi ng Revelations chapter 3 verse 20, si Jesus daw kumakatok sa pinto ng puso. Pag narinig daw natin ang kanyang tinig, binuksan ng pinto, papasok siya. Ang problema doon, tinanggapin natin si Jesus sa puso. Pero doon sa puso may trono. Sino nakapulo? Tayo pa rin ba? O si Jesus? Ilagay natin siya. Ayayahan natin siya ngayon, Panginoon, umupo ka sa trono ng buhay ko. Yung lahat ng bahagi ng buhay ko na hindi ko pa naisusuko sa iyo, inaayos ko na lahat ngayon. Pagharian po ako ng Diyos. Ay po lahat ay manalangin. Sumunod po kayo sa isang panalangin ng pagtatalaga ng buhay. At bigyan natin ng halaga ang aming buhay ngayon sa liwanag ng walang hanggan. Ay po lahat. Panginoong Jesus, nakikilala mo po ako. Ano ang aking buhay dito sa loob ng iglesia at sa labas nito. Hayag sa iyo ang lahat. Ang aking sinasabi, ang aking iniisip, ang aking ginagawa. Panginoon, isinusuko ko po ng buo ang aking buong pagkatao sa iyo. Ikaw na nandoon sa aking puso at pinapasok ko. Inaanyayahan kita ngayon. Umupo ka sa trono ng aking buhay. Maging Panginoon ka sa aking isipan, sa aking damdamin, sa aking salita, sa aking buhay, Panginoon. Makita ka at madama. At habang ako'y narito sa mundo, bigyan ko ng halaga ang buhay ko sa liwanag ng mga hanggan. Maghari ka po sa aking Panginoon. Salamat po. Dakilang Diyos, hinihingi ko po sa inyo sa bawat isa. Personal po kaming kausapin ng iyong mga salita. Na hindi lang namin pahalagahan yung aming pang-araw-araw. Bagkos sa araw-araw, turuan mo kami magtiwala sa iyo. Kung hindi maitalaga namin sa inyo, maging yung aming second appointment when we die. But we will go where you are. Dahil dyan kami nakarapat. Pagdating ng panahon ng muling pagkabuhay, kasama kami, Panginoon, sa luluwalhatiin. Kasama kami, Panginoon, sa tatanggap ng gantimpala pag ikaw ay naghari. Ingatan mo po yung bawat isa. Ingatan mo kami, ang aming buhay ay maging para sa iyo. Dahil ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Buhay, pamilya, kinabukasan. Sa iyo po ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabi ng amin. Harapan po natin.